would preserve a human, purify his people, and bring ultimate restoration. Zephaniah climaxes with the promise that Lord Himself will rejoice over His people with singing. Zephaniah chapter 3 verse 17. Zephaniah highlights both God's wrath against sin and His sovereign grace toward His elect, showing us right serious sin and sweet salvation in Christ, who secures final restoration for His people. Dadako tayo ngayon sa ating Bible verse sa Zephaniah chapter 1 verse 14 to 15. Sabi dito, the great day of Lord is near of coming quickly. The cry on the day of the Lord is bitter. The mighty warrior shout his battle cry. That day will be the day of wrath, a day of distress and anguish, the day trouble. And ruin, a day of darkness as gloom, a day in clouds and blackness. Sa Tagalog po, sabi po dito, ang dakilang araw ng Panginoon ay malapit na napakabilis na marating ang tinig ng araw ng Panginoon, at ang makapangyarihan tayo ay sumisigaw ng may kapahitan roon. Ang bawat araw na yun ay araw ng pagkabuot, araw ng kaguluhan at kahapisan, araw ng pagkawasak at pagkasira, araw ng kadiliman at kalumbayan, araw ng lupa at makapal na kadiliman. At yan po, share ko po yung mga natutunan dyan sa naging topic po natin for the day. Magsisimula po tayo sa teaching. First teaching, the day of Lord shall come against evil. So, yung pagdating pala ni Lord, yes, mapipreveal or kakalabanin yung kasamaan. Sa second teaching natin, the day of the Lord is judgment and salvation. So, yung pagdating pala ng Panginoon, doon niya tayo humusgahan, bigay kung ano yung nararapat na judgment. At syempre, yung salvation na kanyang binigay sa atin. Sa third teaching natin, the Lord hides and protects His people. So, si God pala, tinatago niya, at syempre, at the same time, pinaprotektahan niya yung mga tao. Kailangan ng pagprotekta dapat sa Kanya. So, dadako tayo ngayon sa ating application. First application, pray for corrupt leaders for salvation and judgment. So, ipag-pray din natin yung mga tao na mumuno sa atin. Hindi lang yung mga tao na mumuno sa atin, but then, yung mga taong corrupt natin na hindi lang dapat tayo nakakaramdam ng salvation at judgment pagkos sila din. Sa second application natin, pursue holy living despite suffering and hardship. So, kailangan mo din pala i-pursue sa sarili mo na despite all of suffering and hardship, kailangan mo mabuhay na may pananampalataya sa Panginoon. Dadako tayo ngayon sa ating third application, preserve through God's protection and grace. So, kailangan din mo preserve lahat ng protection sa ating Panginoon. Siyempre, yung grace na mayroon tayo. Dadako tayo ngayon sa ating last part, which is in discussion. Why do we need to preserve in times of suffering and hardship? Kasi doon mabubuo yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. And sa ating alternative version of the village of this devotion, natutunan ko sa devotion natin ngayon na yung Diyos, kahit anong hardship is, hindi natin dapat siya tinatalikuran. At sa second alternative version, how can you practically apply devotion? May apply ko sa sarili ko yung devotion natin ngayon. So, paano makikita ng ipagdasalahan, hindi lang sa sarili, pagkos lahat ng tao. So, ayun lang po for today's discussion. Thank you for watching.